Hanggang ngayon mga kasari, ang daming mga negosyante, malaki man o maliit, lalong-lalo na sa mga sari-sari store owner, na katulad ko, katulad sa inyo, ang hindi pa talaga makamove on ng dahil sa kakompetensya. Ano ba sila? Kaaway ba? Hello mga kasari ko, hello mga sisi ko, magandang hapon sa ating lahat. Kumusta kayo? Kumusta ang benta ng inyong sari-sari store? Matumal ba? Okay lang ba? Nalulungkot ba nang dahil sa kakompetensya? For today's vlog ay magre-real talk ako. Kapag kakompetensya ang pag-usapan, ang dami talagang nanonood. Siguro napakaraming nakaka-relate katulad ko. Ang dami ko kasing napapanood, nababasa sa mga group ng mga sari-sari store owner tungkol sa mga kakompetensya. So last ko nabasa is yung kasari natin na grabe, kung makikita lang natin umiiyak siya. Sabi niya, kailangan ko yung tulong ninyo, kailangan ko yung advice ninyo kasi nga may kabubukas lang na tindahan sa harapan niya. Ayan mga kasari. So totoo naman talaga no, para sa akin, hindi talaga madali. Ayan, hindi madali na magkaroon ng kakompetensya mga sisi ko. Relate si Ate Rose ninyo kasi same tayo na may tindahan. Ang nakaka-relate lang sa atin ay yung may mga tindahan. So, ano ba sila kaaway? No, hindi natin sila kaaway. May mga reason lang talaga mga sisi ko kung bakit sila nagtayo ng tindahan. Ayan, may mga reason sila. Una is inggit. Yan, hindi talaga mawala yung inggit. Siguro, nakikita nila tuwing sila ay dumadaan sa tindahan mo, sa pwesto mo na busy ka. Ang daming namimili, nakapila yung mga customer. So, sa araw-araw niya na nakikita na, hala, ang dami pala niyang customer. Parang mabuti na yung kanyang kalagayan. Yayaman na siguro siya kasi nga ang dami niyang customer. Meron kasi talaga, ito ay real talk talaga. So, ang ginawa niya, malapit lang naman yung bahay niya sa inyo. So, ang ginawa niya, yung iba nga sa harapan talaga, di ba? Kasi napapansin niya. So, nagtayo siya ng tindahan. So, inggit, magtayo na lang din ako para mabawasan yung yung namimili sa tindahan niya. Isa talaga 'yan. Pero hindi naman lahat mga kasari ay yung naiinggit. Meron naman pangalawa is kailangan nilang magtayo ng tindahan kasi nga gusto nilang makatulong sa kanilang mga partner. Kasi nga yung partner nila, babae man o lalaki, is yung walang mga trabaho, tapos need nila na magtinda na lang para pansamantala meron silang source of income. Same sa amin ni Kuya Dave na nung una talaga ay wala kaming trabaho. Nung tinayo namin itong tindahan, dalawa kami, wala talaga kaming trabaho. Pero may nauna sa amin, pero andoon pa sa plaza, napakalayo pa. So nag-decide kami na magtayo ng tindahan. Okay, so yun na nga mga kasari, no? Yung iba is kapos ang kanilang budget. So gusto nilang tulungan yung mga partner nila, kaya nagsasari-sari store sila. Yung iba naman is yung mga senior citizen dyan na nagre-retire na, kahit na yung iba is hindi pa naman talaga as in senior citizen, may mga company naman na early pa kailangan ng mag-retire o pwede nang mag-retire. So, nagtayo sila ng sari-sari store para meron silang source of income. Basta para sa akin, yung tatlo yung pinaka-main reason. Una-una, inggit. Number 2 is kapos sa budget. Number 3 is yung retirement na need nila na yung perang nakuha nila sa kanilang retirement fee ay inegosyo nila para meron silang makuhaan ng kanilang income. Ayan, ng kanilang panggastos, hindi kaagad maubos. Okay, so ano ba yung gagawin natin mga sisi ko? Ako'y relate talaga dito. So sa 21 years ko ng pagsasari-sari store,
Ayan, syempre experience ko rin yan kasi dito mismo sa harapan ko ay kaibigan ko talaga. Kaibigan ko, classmate ko. Naglayo siya ng tindahan before. Pero ngayon wala na. So, alam nyo ba, yung mga may sakit dyan na high blood, kalma lang kayo. Kasi maha-high blood talaga kayo. Lalong-lalo na kapag nakikita ninyo yung tindahan. Okay? Kapag nakikita niyo kasi masakit sa puso. Lalong-lalo na yung mga dati pong suki ay mapunta sa kanya. Siyempre nakikita mo. Yun na sabi ko sa nanay ko noon, nung kasama ko pa siya dito, sabi ko, sana itong kakompetensya ko, hindi ko lang nakikita. Bahala na nagtayo siya ng tindahan, at least sa gilid man lang na hindi ko laging nakikita. Kasi araw-araw nakikita ko. Tapos minsan kasi yung mga kakompetensya natin, tumatawag ng mga suki natin, tinatawag nila, hoy, ganyan, ganyan, ganyan. Super bait ba? Para makuha nila yung atensyon ng ating mga customer. So, para sa atin, masakit talaga. Lalong-lalo na kung ang iyong tindahan ay yun talaga yung source of income mo. Tapos, nalulungkot ka na mabawasan yung benta mo kasi nga, akala mo hindi na sapat yung kikitain ng iyong tindahan kasi nga napunta na sa iba. That's the reality, mga kasari, di ba? So, yun na nga, ang gagawin mo na lang, kalma ka lang talaga kasi sabi nga ni Doc Willie Ong, bawal ma-stress. Ayan. Sana praying for Dr. Willie Ong, fast recovery. Sana maging okay na, makayanan niyo yung cancer niya. Bawal talaga ma-stress kasi ang stress ay gumagawa ng sakit sa atin. Nag-create yan ng sakit kasi humihina yung immune system natin kapag tayo ay na-stress. Okay, so kalma lang tayo. Wag na lang nating tingnan palagi yung mga pumupunta doon, lalong-lalo na tong comment doon sa sari-sari store group na parang umiiyak na talaga siya kasi sa harapan niya mismo nakikita niya. Hindi talaga natin maiwasan, mga sisiko. Hindi talaga natin yan maiwasan yung feeling na mararamdaman natin. Hayaan mo, masasanay ka lang, masasanay ka rin, pero kahit na masanay ka, yung pain mo ay nandito pa rin. Oo, ipagdasal mo na lang na ang Diyos na ang bahala. So, ang kakompetensya ko dito sa harapan before is bigla lang silang nag-stop ng pagtinda at lumipat sa ibang lugar. So, dasal na lang ako ng dasal na sana kakayanin ko, pero hindi ko siya inaway kasi nga classmate ko siya. Kahit na yung ginagawa nila is tumatawag ng yung mga kaibigan, tapos yung tindahan ko kasi ay nakikita nila kung magkano yung presyo ng mga bigas ko. Tapos sa kanila, naglalagay sila sa labas ng tindahan nila kung magkano yung price ng bigas nila. Mas mababa sa akin, o diba? Anong feeling mo pag ganyan, diba? Pero kailangan maging strong lang tayo at dasal lang po talaga na sana kahit marami kayo, maraming kakompetensya. Yan, sa mga sisi ko, nawawala ako sa focus kasi alam nyo naman, tindahan tayo, may bumibili. So, sana ba ako? Yun na nga, pray ko na lang sa Panginoon na kahit na marami kami, may mga kompetensya ako, nakakasurvive pa rin kami sa mga gastusin namin. Lalong-lalo na ngayon, wala kami ibang source of income, ito lang tindahan namin. Sa awa naman ng Panginoon, okay pa naman. Okay pa. Kayang-kaya pa. Ayan, so wag tayong magtampo sa ating mga suki. Kung nakikita natin sila na bumibili sa iba, kung wala man lang silang utang sa atin. Wag tayong magtampo kasi nga yung mga ibang customer is nagdi-discover din yan sila sa ibang tindahan. Pero kalaunan ay babalik din yan sa atin, mga kasari ko. Okay, so ganyan na lang, focus. Gawin mo na lang kung ano yung nararapat. Gawin mong attractive ang iyong tindahan. Tapos yung presyo pala ng ating mga paninda ay wag tayong makisabay sa price war na mababa. Kung mababa ang price niya, mas lalo nating babaan yung price natin. No? Kung ano yung same sa akin, kahit na may mga kakompetensya ako dito, meron akong sariling presyo. Kasi nga, hindi natin alam kung saan sila bumibili, hindi din nila alam kung saan ako bumibili. Siguro may mga presyo ako na mababa kaysa kanila or mas mataas sa kanila kasi nga iba-iba kami binibilhan. Okay, ganyan na lang. Wag na lang natin silang isipin na pabigat sa atin. Ayan, kasi nga isipin na lang natin nga gusto din nilang mabuhay. And may mga blessing talaga
na ibibigay si Lord para sa atin. Kahit na lahat ng mga kapitbahay mo ay magtitindahan, may kanya-kanya po tayong mga blessings. Okay, so mga kasari, tanggapin na lang natin. Alam kong hindi talaga madali. Kasi nga experience ko rin. Pero masasanay din kayo. Yun na nga, pray lang talaga na makasurvive tayo sa araw-araw. And focus sa tindahan mo, wag focus sa kakompetensya. Kasi mawala ka na sa focus, ma-stress ka, magkasakit ka pa. Kung lagi mong iniisip yung kakompetensya mo at isa pa, magkasala ka. Kasi iba-iba na yung takbo ng isip mo para sa kakompetensya mo. Ayan. Okay? Yun na nga. Hanggang dito na lang siguro mga sisi ko. Comment down below kayo kung ano yung mga experience ninyo. So, ginawa ko yung vlog na to kasi nga sa mga nababasa ko sa group. Bye for now. See you next vlogs.